Ikatlong anibersaryo ni na Pearl at Gary at para kay Pearl, isa yung patunay na kaya nilang lampasan ang lahat. 3 taon ng pagtitiis, pag-unawa at pagmamahalan. Yun ang paniwala niya. Hindi niya alam na sa araw na yon, ang selebrasyon ay may kasamang lihim na matagal nang tinatago ng kanyang asawa. Maagang nagising si Pearl. May ngiti sa labi habang nakahiga at nakatingin sa kisame. Ramdam niya ang kakaibang saya. 3 years. Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang wedding ring sa kanyang daliri. Simpleng babae si Pearl. Wala siyang hilig sa mga mamahaling regalo o engranding handaan. Ang mahalaga sa kanya ay ang oras at pangakong binigay ni Gary nung araw ng kanilang kasal. Sa kabilang bahagi ng kama tulog pa si Gary. Nakatalikod dito sa kanya, tila pagod. Nitong mga nakaraang buwan, madalas na itong umuuwi ng gabi. Sinasabi nito na marami itong trabaho. Hindi na bago para kay Pearl ang ganong eksena. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa kusina. Nagluto siya ng paboritong almusal ni Gary. Habang inaayos ang mesa, nakangiti siyang nag-iisip kung saan sila kakain mamaya. Nag-book si Gary ng dinner sa isang restaurant. Sabi nito may pa-surprise pa raw. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang yabag ni Gary pababa ng hagdan. "Good morning," bati ni Pearl. Ngumiti si Gary, ngunit may kung anong pagod sa mga mata nito. "Good morning." Sagot nito at bahagyang hinalikan ng noo ng asawa. Yung tipo ng lambing na sapat na para kay Pearl. Hindi niya napansin na saglit na nag-atubili si Gary bago siya hinalikan. "Happy anniversary," sabi niya. Iniabot ang maliit na kahon na binalot niya kagabi. Bahagyang natigilan si Gary bago tinanggap yon. "Di mo na sana ako binilhan," sabi nito. "Simple lang yan. Wala pa rin namang tatalo sa pangako mo." Saglit na natahimik si Gary sa sinabi ng asawa. Binuksan niya ang kahon, isang simpleng relo. "Salamat." Habang kumakain sila masayang nagkwento si Pearl. "Gary, sa tingin mo ba ready na tayo next year?" Bahagyang napahinto si Gary sa pagsubo. Sa baby?" Tumango si Pearl nang may kinang sa mga mata. "Oo, 3 years na rin naman tayo. Stable ka na sa work, kaya na siguro natin." Hindi agad nakasagot si Gary. Ngunit nang tumingin siya sa asawa at makita ang ngiti sa labi nito, ngumiti na rin siya. "Pag-uusapan natin. Pero oo, gusto ko rin." At sa sandaling yon, naniniwala si Pearl na pareho sila ng pangarap. Pagsapit ng gabi, naghanda si Pearl. Sinuot niya ang kulay champagne na dress na minsan lang niyang nagamit. Maingat niyang inayos ang buhok at nilagyan ng konting makeup ang muka. Hindi siya sanay mag-ayos ng sobra, pero gusto niyang maging espesyal ang gabing yon. Paglabas niya ng kwarto, nandoon si Gary. Nakasuot na itim na polo at slacks. Nakatingin to sa kanya, hindi dahil sa paghanga, kundi tila ba may iniisip. "Ang ganda mo," sabi ni Gary. Pilit ang ngiti. "Talaga?" Tanong ni Pearl na medyo nahihiya pa. "Oo naman." Sa salitang yon, lalong lumawak ang ngiti ng babae. At sa biyahe papunta sa restaurant, tahimik si Gary. Hawak ni Pearl ang kamay nito, ngunit ramdam niyang malamig ang palad ng asawa. "Okay ka lang ba?" "Yeah, may iniisip lang sa work." "Gary, kahit anong problema ha, nandito lang ako. Partner mo ako, di ba?" Saglit siyang tinignan ni Gary. May kung anong emosyon sa mga mata nito na para bang guilt, pagod, pagkalito, ngunit agad din yung nawala. "Alam ko." Pagdating nila sa restaurant, may kandila sa mesa at may nakahandang maliit na bouquet ng rosas. "Wow, ikaw lahat naganda nito?" Tumango ang lalaki. "Para sa'yo." At mas lalo pang naniwala si Pearl na mahal siya ng kanyang asawa. Habang kumakain, nag-toast sila ng wine. "For our 3 years." "To 3 years." Matapos ang hapunan, inilabas ni Gary ang isang maliit na kahon. Bumilis ang tibok ng puso ni Pearl. "Gary, ano to?" "Buksan mo." Sa loob ay isang kwintas na may maliit na pendant na hugis infinity.
para sa walang hanggang pagmamahala natin. Doon napaluha si Pearl. Salamat ha. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maging karapat-dapat sa'yo. Saglit na nagbaba ng tingin si Gary dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman. Pero bumalik din sa pagngiti nang magsalita ang kanyang asawa. Promise mo, Gary, kahit anong mangyari tayo hanggang dulo. At parang may kirot sa dibdib ni Gary sa mga oras na yon. Ngunit ngumiti pa rin siya at hinawakan ang mukha ng asawang si Pearl. Promise. Hindi niya alam kung kaya pa ba niyang tuparin yon, pero sinabi niya pa rin. Pag-uwi nila sa bahay, masaya si Pearl habang nagtatanggal siya ng hikaw sa harap ng salamin. Nakita niyang nakaupo si Gary sa gilid ng kama, tahimik. Anong iniisip mo? Wala naman, napagod lang. Lumapit si Pearl at yumakap mula sa likod. Salamat sa lahat ha. Hindi ako magsasawang mahalin ka. Napapikit si Gary. Ang mga salitang yon ang lalong nagpapabigat sa kanya. Habang natutulog si Pearl ng gabing yon, mahimbing at may ngiti sa labi, gising naman si Gary. Nakatitig siya sa kisame, hawak ang cellphone na ilang beses nang nag-vibrate. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa screen. Hindi niya ito sinagot. Sa tabi niya payapang natutulog ang babaeng walang kaalam-alam sa katotohanan. Kinabukasan maagang gumising si Gary. Mahimbing naman ang tulog ni Pearl nang maramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng kama. Bahagya siyang napamulat. Maaga ka? Mahina niyang tanong, antok pa ang tinig. May aasikasuhin lang sa office. Mabilis na sagot ni Gary habang inaayos ang suot na polo. Mag-breakfast ka muna. Alok ni Pearl at pilit bumabangon. Hindi na, late na ako. Lumapit siya sa kama at hinalikan ng noo ni Pearl. Text mo ako ha. Bulong ni Pearl bago muling pumikit. Hindi sumagot si Gary. Pagkalabas niya ng bahay, agad nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Ang malamig at seryosong anyo ay napalitan ng isang ngiti. Sumakay siya sa kotse at agad kinuha ang cellphone. Isang mensahe ang pumasok galing kay Lucy. Miss you already, come here. Hindi nagdalawang isip si Gary. Mabilis siyang nagmaneho papunta sa isang condominium. Pagdating niya sa lobby, tila sanay na ang guard sa kanya at hindi na siya tinanong. Dumiretso siya sa elevator at pinindot ang 18 palapag. Sa loob ng elevator napangiti siya. 3 taon. 3 taon na rin ako nagpapanggap. Bumukas ang elevator pagdating niya sa isang pinto. Hindi pa man siya nakakakatok nang bumukas yun. Naroon si Lucy, nakasuot ng manipis na silk robe at nakangiti. Finally? Malambing nitong sabi bago hinila si Gary paloob. Hindi na naghintay si Lucy. Agad niyang niyakap si Gary at hinalikan nito. Hindi yun tulad ng halik niya kay Pearl kanina. Ito'y halik na puno ng panggigigil at kasabikan. You smell like her. Pabirong wika ni Lucy habang hinahawakan ng kwelyo ng polo ni Gary. 3 years, Gary. 3 years na wala man lang siyang kaalam-alam. Umupo sila sa sofa. Inabot ni Lucy ang wine glass at inabutan din si Gary. Sa pinakamanhid na asawa sa buong mundo, pang-aasar ni Lucy at nag-toast pa sila. Hindi manhid, kundi tanga. At doon pareho silang natawa. Kala niya ba talaga mahal mo siya? Taas kilay na tanong ni Lucy. Simulat sa Paul, di ko naman siya minahal. So bakit mo pinakasalan? Tumayo si Gary at lumapit sa bintana. Hindi si Pearl ang target ko, kundi ang kuya niya. Ah, yung ex-rival mo? Umigting ang panga ni Gary nang may maalala. Matagal na panahon na ang nakalipas nang magkaalitan sila ng kuya ni Pearl dahil sa isang babae. Isang babaeng pinaglaban nila pareho. Sa huli, pinili na babae ang kuya ni Pearl. Hindi yun matanggap ni Gary. Sa isang party noon, harap-harapan siyang pinahiya. Sinabihang hindi sapat, sinabihang kulang, at ang pinakamasakit, tinawanan siya nito. Hanggang ngayon, sariwa pa rin yun sa alaala niya. Kala niya tapos na. Kala niya okay na kami. Pero hindi, di ba? No, never. Hindi ako nakakalimot. Lumapit si Lucy at yumakap mula sa likod. So, ginagamit mo ang kapatid niya?
Perfect revenge. Pinakasalan ko ang pinakamahalagang babae sa pamilya nila. Pinakita kong kaya ko siyang alagaan tapos, Tapos dudurugin mo. Dugtong ni Lucy. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Gary. hindi lang siya, kundi pati pamilya niya. Umupo muli sila. Alam mo ba kung gaano kasi panoorin siya maniwala sa bawat pangako ko? Tanong ni Gary. May bahid pa ng pagmamataas. Kahapon, tinanong niya ako kung ready na raw ba kami magkaanak. You're kidding. I'm not. Grabe ka. Hindi ako nagsinungaling. Sinabi ko lang na pag-uusapan namin. At habang iniisip niyang forever kayo, nandito ka sa akin. Lumapit muli si Lucy at hinalikan siya. Pero Gary, hanggang kailan mo ako balak itago? Hindi agad sumagot si Gary. Gusto ko makita muna ang mukha ng kuya niya kapag nalaman niyang niloko ko ang kapatid niya. Pero ginagamit mo rin siya financially, di ba? Siyempre, may shares ang pamilya niya sa negosyo. Kapag nagka-issue ang marriage namin, damay ang reputasyon nila. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Tanong ni Lucy, bagamat halatang hindi seryoso. Hindi, wala nga akong pakialam sa kanya. Samantala, sa bahay, hawak ni Pearl ang cellphone niya. Nagtitipa siya ng mensahe. Have a good day, I love you. Nang makita yun ni Gary, napangiti siya, ngunit hindi dahil sa kilig. Lucy rolled her eyes. Replyan mo naman. Nagtipa si Gary. Sigurado ka bang hindi ka mahuhulog? Tanong ni Lucy. Tumingin si Gary sa kanya. Hindi ako mahuhulog sa taong ginamit ko lang para gumanti. At muli silang nagtawanan. Hindi alam ni Pearl na ang pagmamahal na ipinaglaban niya ay isang bahagi ng isang paghihigante. Samantala, sa bahay abala si Pearl sa pag-aayos ng mga natitirang bulaklak mula sa anniversary nila kagabi. Inilipat niya ang mga rosas sa isang florera at inilagay yun sa gitna ng mesa at ngumiti siya. 3 years. Bulong niya at hinahaplos ang infinity pendant sa kanyang leeg. Hindi niya napansin ang sasakyang huminto sa labas ng bahay. Ilang sandali pa'y may kumatok sa pinto, 3 sunod-sunod. Kuya? Agad na sabi ni Pearl nang silipin niya ang peephole. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya si Nicolo, na seryoso ang muka at tila may bitbit na iniisip. Kuya, bakit hindi ka nag-text? Masiglang bati ni Pearl at niyakap ang kapatid. Bahagyang yumakap si Nicolo. Ngunit hindi ganon kahigpit tulad ng dati. Napadaan lang. Pasok ka muna para magkape. Habang nagtitimpla si Pearl sa kusina, nakatingin si Nicolo sa paligid ng sala. May mga frame ng litrato nila mag-asawa sa dingding. Napapikit ito sandali. Wala ang asawa mo? Tanong niya nang bumalik si Pearl dala ang 2 tasa. May work eh. Umupo si Nicolo at tinanggap ang tasa, ngunit hindi siya uminom agad. Nagkatinginan sila ng magkapatid. Masaya at kalmado ito, at tila walang bakas ng problema. Kumusta kayo? Okay naman, actually kagabi anniversary namin. Nag-dinner kami. Alam ko, Malamig na sabi ni Nicolo. Alam mo, may nag-post sa social media. Sweet daw ng asawa mo. sweet naman talaga siya. At napabuntong hininga si Nicolo. Pearl, hanggang ngayon, hindi pa rin maganda ang pakiramdam ko kay Gary. Napabuntong hininga si Pearl. Tila ba alam niya na kung saan papunta ang usapan? Kuya, ilang taon na yun? Hindi nawawala ang dahilan kung ba't kami nagkaalitan. Di na kayo bata. Hindi na dapat dinadala hanggang ngayon yan. Tumayo si Nicolo at naglakad palapit ng bintana. Hindi mo alam ang ginawa niya. Alam ko. Pareho kayong may mali nun. Mabilis siyang hinarap ni Nicolo. Pinahiya niya ako. At pinahiya mo rin siya. Saglit na natahimik ang kapatid. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan simulat sa pool hindi. Pero ako pinagkakatiwalaan mo, di ba? Siyempre, Kung ganon, magtiwala ka sa desisyon ko. Pearl, kapatid kita. Ayoko na masaktan ka. Hindi niya ako sasaktan. Sigurado ka? Tanong sa kanya ni Nicolo.
Walang pag-aatubiling tumango si Pearl. Oo naman. Hindi niya alam kung ba't ganun kalakas ang paniniwala niya. Marahil dahil sa 3 taon na pinagsamahan nila ni Gary. Kuya, kung may galit ka pa rin sa kanya, huwag mo sanang idamay ang relasyon namin. Hindi ko dinadamay. Nag-iingat lang ako. Para sa akin. Ganun ba yon? Oo, pinag-iingat kita sa kanya. Kuya, hindi siya ganun. Paano mo nasabi? Dahil kilala ko ang asawa ko. Pearl, hindi ko sinasabing masama siya. Pero hindi rin ako kumbinsido na mabuti ang kanyang intensyon. Kuya, hindi na ako bata. Kung may mali, ako unang makakaramdam. Napatingin si Nicholas sa infinity necklace sa leeg niya. Regalo niya? Tumango si Pearl at masayang hinawakan yon. Hindi nakapagsalita si Nicolo. Masaya ako at sana respetuhin mo yon. Kung sakaling mali ako, masaya ako para sa'yo. Salamat, kuya. Ngunit sa likod ng yakap na kanilang pinagsaluhan, nananatiling buo ang pagdududa sa puso ni Nicolo. Pagkalayo nila sa isa't isa, pinunasan ni Pearl ang bahagyang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko kayang mamili sa inyo. Mahal ko kayo pareho. Hindi kita pinapapili. Gusto ko lang na maging handa ka. Handa saan? Sa kahit ano. Wala akong kinatatakutan, kuya, kasi wala namang dahilan. At hindi na siya kinontra pa ni Nicolo. Makalipas ng ilang minuto, tumayo siya. Kailangan ko na umalis. Kuya, what if subukan mo ulit siyang kilalanin? Sandaling tumingin si Nicolo sa kanya. Sana tama ka. At tuluyan na siyang umalis. Sinara ni Pearl ang pinto at sumandal doon sandali. Napubuntong hininga siya, ngunit hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pagod sa paulit-ulit na usapan. Naglakad siya pabalik sa sala at tinignan ang mga litrato nila ni Gary. Hindi niya nakikita ang nakikita ko. Pero isang gabi, napansin ni Pearl na 10:00 na ng gabi, ngunit wala pa rin ang kanyang asawa. Hindi ito sumasagot sa kanyang tawag. Hindi siya sanay sa ganong pag-uugali. Kahit gaano ka-busy si Gary, nagre-reply pa rin ito. Kaya may kung anong kaba sa kanyang dibdib ngayon. Baka nag-overtime lang. Bulong niya sa sarili at pilit kinakalma ang isip. Ngunit may bumubulong sa kanya. Isang kutob na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung bakit, pero kinuha niya ang susi ng kotse. Alam niya kung saan madalas magstay si Gary kapag sinasabing may meeting ito sa syudad. Sa isang kondo. Minsan niya na itong narinig sa tawag nito. Aksidenteng nabanggit ang pangalan ng building. Habang nagmamaneho, nanginginig ang kamay ni Pearl sa manibela. Ngunit habang papalapit siya sa high-rise building, lalo niyang nararamdaman ang kaba. Pagdating sa lobby, lumapit siya sa guard. Si Gary de la Cruz, nandito ba siya? Sandaling nag-alangan ng gwardya, ngunit na makita ang wedding ring ni Pearl at ang seryosong mukha nito, tumango siya. Unit 18B po. Hindi na siya naghintay. Sumakay siya ng elevator. Sa bawat pag-angat ng numero, lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Pagdating sa 18th floor, mabigat ang bawat hakbang niya patungo sa unit. Nang marating niya ang pinto, narinig niya ang mahihinang tawa mula sa loob. Tawa ng babae at ng lalaki. Hindi na siya kumatok. Sinubukan niyang buksan ang pinto at saktong hindi nakalak. Naroon si Gary. Sa likod nito si Lucy. Nakasuot ng manipis na damit, nakayakap sa kanya. At bago pa makapagpaliwanag ang sino man, nakita ni Pearl kung paano hinalikan ni Lucy ang asawa niya sa labi. Gary? Mahina, ngunit nanginginig ang boses ni Pearl. Napahiwalay si Gary kay Lucy ngunit huli na. Pearl, Hindi niya na pinakinggan. Lumapit siya agad at sinampal si Gary. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng condo unit. Bago pa makabawi si Gary, nilingon niya si Lucy at sinampal din ito. Walang yaka! Sigaw ni Pearl at hinablot ang buhok ng babae. Bitiwan mo ako! Napapahiyaw na sagot ni Lucy. Ngunit palaban si Pearl. Hinila niya ang buhok nito at tinulak sa sofa. Nagkagulo sa sala, nahulog ang wine glass na basag sa sahig. Alam mo ba hindi ko malalaman? Ha? Pearl, tumigil ka na! Sigaw ni Gary. Sinusubukang paghiwalayin sila.
Ngunit tila nawala na ng kontrol si Pearl. Sinungaling ka eh! Sigaw niya kay Gary bago muling sinampal ang asawa. Tinulak siya ni Gary palayo. Tumigil ka! Ngunit hindi umatras si Pearl. Lumapit siya kay Lucy at tinulak ito. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Ngunit biglang nag-iba ang ekspresyon ni Lucy. Hindi ito umiiyak. Hindi ito natatakot. Sa halip ngumisi ito. Finally, nalaman mo na rin. Napatigil si Pearl bago pa siya makagalaw. Sinabunutan siya ni Lucy pabalik kaya napahiyaw siya. Kala mo ba ikaw lang ang marunong manakit, ha? Nagkagulo sila. Nagkasabunutan. Nagkatulakan at nagkasigawan. Bumagsak sila sa sahig. Palaban si Pearl. Kinalmot niya ang braso ni Lucy. Tinulak ito. Sinubukang hampasin. Ngunit mas palaban si Lucy. 3 taon kang niloloko. 3 taon kang naging tanga. Sigaw ni Lucy sa mukha ni Pearl. Parang may kutsilyong tumusok sa puso ni Pearl. Gary, sabihin mong hindi totoo. Ngunit tahimik lang si Gary. Nakatingin lang siya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang kumawala si Lucy at tumakbo patungong kusina. Lucy, anong ginagawa mo? Ngunit hindi siya pinansin nito. Bumalik ang babae na may hawak na maliit na bote. Doon ang laki ang mga mata ni Pearl. Ano yan? Ngumiti lang si Lucy. Asido. Lucy, wag! Sigaw ni Gary. Ngunit hindi malinaw kung pag-aalala ba yon o tila takot lang sa isang eskandalo. Sinoktan mo ko, ngayon babawi ako sa'yo. Lucy, wag! Sigaw ni Pearl na nanginginig na. Ngunit huli na dahil sinabuyan na siya ni Lucy ng asido. Napuno ng matinding hapde ang mukha ni Pearl. Napasigaw siya, parang sinusunog ang balat niya. Napahawak siya sa mukha at umiiyak at sumisigaw sa sakit. Lucy, anong ginawa mo? Sigaw ni Gary. Ngunit hindi pa tapos si Lucy. Lumapit siya at hinablot ang buhok ni Pearl at marahas itong inuntog sa pader. Umikot ang paningin ni Pearl. Narinig niya ang sarili niyang hikbi at narinig niya ang pagtatalo ni Gary at Lucy sa malayo. Pero unti-unti nang lumabo sa kanya ang lahat hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Kinabukasan, nakahiga si Pearl, bahagyang nakatagilid. Nakapikit ngunit gising ang diwa. Ramdam niya ang hapdi sa balat lalo na sa kanyang ulo hanggang sa may naisip siya. Ang magpanggap na walang alaala. Sa labas ng kwarto, naglalakad si Gary pabalik-balik. Gustot ang buhok, nangingitim ang ilalim ng mga mata, panay ang buntong hininga. Sa tabi niya ay si Lucy na nakaupo sa sofa, hawak ang isang basong tubig na nanginginig ang kamay. Gary, paano kung magising siya at maalala lahat? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sabi ng doktor, may possibility ng temporary amnesia. Kailangan lang nating gampanan to. Tumango si Lucy at pinunasan ng luha. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung alin ang mas nangingibabaw, takot ba o tagumpay. Takot na maalala ni Pearl ang nangyari. Maya-maya bumukas ang pinto. Lumabas ang nurse at ngumiti ng bahagya. Gising na po si Mrs. Cruz. Pwede na po kayong pumasok, pero sandali lang kailangan niya po magpahinga. Naunang pumasok si Gary. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Sumunod si Lucy at bitbit ng isang maliit na supot ng prutas. Pearl? Dahan-dahang iminulat ni Pearl ang mga mata. Malabo ang paningin niya sa una, pero unti-unting luminaw ang hugis ng lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang asawa. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buo. Gary? Nasaan ako? Nagkatinginan sina Gary at Lucy. Naaksidente ka kagabi. Nadulas ka sa banyo. Inuntog mo ang ulo mo. Napakunot ang noo ni Pearl. Bakit masakit yung mukha ko? Bakit parang may kulang sa mga alaala ko? Mabilis na lumapit si Lucy. Pearl, thank God, gising ka na. Grabe ang nangyari sa'yo, sobrang nag-alala kami ni Gary. Sino ka? Ba't ka nandito? Friends tayo, 'di ba? Kaya nandito ako kasi nalaman ko yung nangyari sa'yo. Tumango si Pearl ng marahan. Siguro? Pasensya na.
Parang wala kasi ako maalala. Humigpit ang hawak ni Gary sa gilid ng kama. Okay lang yan. Ang mahalaga buhay ka. Magpapahinga ka muna. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Lumipas sa mga oras, pinakain nila si Pearl ng lugaw, tinanong kung may masakit ba, inayos ang unan. Si Lucy ang madalas magboluntaryong tumulong. Pinupunasan ang noo ni Pearl, inaabotan ng tubig, nagsasalita ng mga salitang puno ng malasakit. Ngunit sa bawat kilos, tahimik lang na nagmamasid si Pearl. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw, bawat iwas ng tingin, bawat pagkapit ng kamay ni Lucy kay Gary kapag akala nila'y hindi siya nakatingin. Nang dapit hapon, pinayuhan ng doktor na magpahinga si Pearl ng tuluyan. Iwasan mo na ang stress. Importante ang pagtulog para sa memory recovery. Don't worry, Doc. We'll take care of her. Paglabas ng doktor, naupo si Gary sa tabi ng kama. Magpahinga ka na. Nandito lang kami. Salamat. Nakangiting sagot ni Pearl. Habang ipinipikit ni Pearl ang mga mata, naririnig niya ang mahihinang bulungan ni Gary at Lucy sa labas ng silid. Mga salitang puno ng pagpaplano, pag-iingat at lihim. Gary, sa tingin mo talaga wala siyang maalala? Mahinang tawag ni Lucy habang abala ang lalaki sa pagbubukas ng vitamins sa lamesa. Hindi sumagot si Gary. Saglit siyang napatingin sa hagdan kung saan naroon ang kwarto ni Pearl. Sabi ng doktor, posible at base sa kanina, parang totoo naman. Ay nako, buti naman. Bulong ni Lucy, sabay kunwaring naglilinis ng lamesa nang mapansing nakatingin si Gary. Sa itaas ng bahay, nakahiga si Pearl, nakatalukbong ng kumot hanggang dibdib. Nakapikit ang mga mata niya, ngunit sa likod ng talukap nito, gising na gising ang kanyang isipan at naghahanda na siya sa kanyang igaganti. Kinabukasan, umaga pa lang, may dumating na bisita. Huminto ang itim na sasakyan sa harap ng bahay. Bumukas ang pinto, bumaba ang isang babaeng matangkad, elegante ang postura at diretso ang lakad. May hawak siyang malaking handbag. Siya si Maymay, ate ni Pearl, ang babaeng naging pangalawang magulang niya simula nang mamatay ang kanilang ina. Matapang ito, prangka, at hindi kailanman nagpapauto sa kahit sino. Pagbukas pa lang ng pinto, bumungad na si Gary. Ate Maymay, buti nakarating ka agad. Hindi ngumiti si Maymay. Tinignan lang siya mula ulo hanggang paa. Nasaan ang kapatid ko? Diretso nitong tanong. Nasa taas nagpapahinga. Doon pumasok si Lucy na may hawak ng tray ng tsaa. Ate Maymay. Sabi nito na may halong lambing at pag-aalala sa boses. Buti po nandito kayo. Sobrang hirap po ng pinagdaanan ni Pearl. Lumingon si Maymay sa kanya. Tinignan lang siya nito pero hindi sumagot at dumiretso sa hagdan. Pagpasok niya sa kwarto, bumagal ang kanyang lakad. Naroon si Pearl, maputla, may bendas sa muka at sunog ang muka. Pearl? Dahan-dahang dumilat ang babae. Na makita ang kanyang ate, bahagyang nagliwanag ang kanyang mga mata. Isang reaksyong totoo kahit may halong pagpapanggap. Ate, ikaw ba yan? Lumapit agad si Maymay, naupo sa gilid ng kama. Hinawakan ang kamay ni Pearl. Anong ginawa nila sa'yo? Napakurap si Pearl na tila nag-iisip. Hindi ko maalala. Masakit ang ulo ko at ang mukha ko. Humigpit ang hawak ni Maymay. Lumingon siya kina Gary at Lucy na nakatayo sa pintuan. Lumabas muna kayo. Nag-alinlangan si Gary. Ate Maymay, gusto naming Labas! Pag-uulit ni Maymay sa mas matigas na tono. Walang nagawa ang dalawa kundi sumunod. Pagkasara ng pinto, muling hinarap ni Maymay ang kapatid. Pinagmasdan niya ang pasa, ang benda at ang bakas ng sakit sa mukha nito. Makinig ka sa akin. Hindi ko alam kung anong naaalala mo o kung may naaalala ka ba o wala, pero may kutob ako at ayoko magtagal ka dito. Ate, ipapagamot kita sa ibang bansa. May mga kilala akong espesyalista, mas maayos doon, mas ligtas. Kung sa tingin mong makakatulong po, pumapayag ako. Talaga? Pagod na ako, gusto ko muna magpahinga. Hinaplos ni Maymay ang buhok ng kapatid. Oo, magpapahinga ka muna. Hindi kita pipilitin pero ihahanda ko na ang lahat.
Maya-maya bumalik sina Gary at Lucy. Ano na pag-usapan niyo? Dadalin ko ang kapatid ko sa ibang bansa para magpagamot. Pumayag siya. Halos mapatalon sa tuwa si Lucy. Kundi lang niya agad napigilan ang sarili. Talaga? Para sa ikabubuti ni Pearl. Salamat, Lucy. Ang bait mo. Tumango si Lucy pero deep inside, nagdiriwang na siya. Hindi nila alam ang paglayo ni Pearl, hindi pagtakas kundi paghahanda. Nagpaalam muna sina Gary at Lucy na iiwan ng magkapatid para bigyan ng oras. Ano ba talaga nangyari, Pearl? Hindi ako tanga. Hindi ka madudulas at biglang magkakaganito. Ate, may naaalala ka ba? Huminga ng malalim si Pearl. Lahat. Naaalala ko lahat. Hindi ako nadulas. Nahuli ko sila eh. Naghahalikan sila si Gary at si Lucy. At doon kinwento lahat ni Pearl ang kanyang nalaman at nakita. Naupo si Maymay sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinakikinggan ng kapatid. Lumapit siya pabalik sa kama, yumuko sa harap ni Pearl. Ba't ka nananahimik? Ba't ka nagkunuring walang maalala? Dahil may plano ako. Anong plano? Kung haharapin ko sila ngayon, magiging maingat sila at gusto ko manatili silang kampante habang ako ginagawa ko ang mga plano ko. Kinabukasan, maaga pa lang gising na si Pearl. May mga maletang nakahilera sa sala. Tahimik si Pearl habang nakaupo sa sofa. Suot ang maluwag na sombrero at scarf na bahagyang tumatakip sa kanyang muka. Si Maymay ang nag-asikaso ng lahat. May hawak siyang folder ng mga papeles, medical records at itinerary. Okay na, diretso na tayo sa airport. Salamat, ate. Sa may pintuan, lumapit si Gary at Lucy. Pearl, handa ka na ba? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Medyo kinakabahan pero okay lang. Mabuti naman. Lumapit si Lucy. Pearl, kung pwede lang kaming sumama pero alam mo naman may trabaho si Gary. Oo. Okay lang. Huwag kang mag-alala, tatawag kami lagi, promise. Salamat. Malaking bagay na nandyan kayo. Sa biyahe papuntang airport, tahimik ang loob ng sasakyan. Si Pearl ay nakatingin sa bintana at si Maymay ay palihim na tumitingin sa kanya. Parang sinisigurong matatag pa rin ang loob ng kapatid. Pagdating sa airport, bumungad ang mahabang pila. Lumapit sina Gary at Lucy hanggang sa check-in. Hindi iniiwan si Pearl kahit isang sandali. Siguruhin niyo aalagaan niyo siya. Sabi ni Gary kay Maymay sa seryosong tono. Hindi mo kailangan sabihin. Humawak si Lucy sa kamay ni Pearl. Magpahinga ka doon na, huwag mong pilitin ang sarili mo. Oo, gagawin ko. Nang matapos ang check-in at ang oras na magpaalam, biglang niyakap ni Gary si Pearl. Magiging okay ang lahat. Babalik ka na mas maayos. Sana. Si Lucy naman may luha pa sa mga mata ng yumakap. Mamimimiss kita ha? Ako din. Pagkatapos, unti-unti na sila naglakad palayo. Si Pearl at Maymay patungo sa immigration habang naiwan sina Gary at Lucy sa likod ng linya. Nanatili silang nakatayo roon, magkatabi hanggang sa tuluyang maglaho si Pearl sa mata ng karamihan. Makalipas ang ilang araw sa ibang bansa, nagsimula nang gumalaw ang tahimik na si Pearl. Sa isang pribadong silid na ospital, nakaupo si Pearl sa harap ng salaming buong-buo ang refleksyon. May mga marka pa rin sa mukha niya, bahagyang natatakpan ng espesyal na benda. Ngunit ang mga mata niya ay malinaw na malinaw. Sa kabilang gilid ng silid, tahimik na nakaupo si Maymay hawak ang tablet at binabasa ang mga dokumentong sunod-sunod na pumapasok sa email. Okay na, naipasa na. Sabi niya kay Pearl. Ngumiti lamang ang babae. Simulan na natin. Una niyang tinarget ay si Lucy. Sa loob na opisina, tinawag ng HR si Lucy ng biglaan. Lucy? May mga concerns na kailangan linawin? Concerns? About what? Isang folder ang tinulak sa harap niya kung saan may mga pirma ni Lucy doon. Effective immediately, we're terminating your employment. Ano? Hindi pwede. Baka may mali lang to, may magpapatunay. Final na ang desisyon ng manager. Security will escort you out. Sa labas ng gusali, nanginginig si Lucy habang hawak ang kahon ng mga gamit.
Tinawagan niya si Gary. Samantala, si Gary naman na nasa isang cafe, kaharap ang investor na matagal niya nang pinakikisamahan, nangingiti siya kanina hanggang sa biglang tumunog ang phone niya. Sunod-sunod ang notification sa meeting. Funding on hold and we're pulling out. Gary, I just got an email. Maraming issue sa credibility mo. Ano issue? I'm sorry, this is too risky. Umalis ang investor sa upuan at iniwan siya doon na parang binuhusan ng malamig na tubig. Sinubukan niya magbayad ng kape pero transaction declined. Napakunot noo niya. Inulit niya pero card block. Hindi pwede. Tumawag siya sa bangko. Habang naghihintay, sunod-sunod ang missed calls mula kay Lucy. Pag-uwi niya sa kondo, nadat na niya si Lucy na naglalakad pabalik-balik sa sala. Halatang magulo ang isip. Gary! Tinanggal ako sa trabaho! Ano? Paano? Hindi ko alam. Bigla na lang may mga sinabing violations daw ako. Ikaw, ba't di mo sinasagot yung tawag ko, ha? May problema din ako. Umalis lahat ng investors at block ang mga cards ko. Block? So paano tayo magbabayad ng mga gastusin natin? Parang cue yun. Sunod-sunod na tumunog ang phone nila. May mga tawag, may mga texts. Gary, sinisingil na tayo. Hindi ko maintindihan. Ba't parang sabay-sabay to? Lumapit si Lucy sa kanya. Pero imbis na yakap, galit ang ibinato nito. Kasalanan mo to eh. Ikaw may hawak ng mga pera, di ba? Kasalanan ko? Hindi ba't ikaw ang gumagastos ng gumagastos? Kasi sabi mo okay lang. Sabi mo may pera ka. Meron akong pera dati pero ngayon wala na. Nagpalitan sila ng mga salita. Paano na tayo? Wala na akong trabaho, wala kang pera, sinisingil tayo. Tahimik si Gary. Sa unang pagkakataon, takot ang nasa mata niya. Samantalang si Pearl, napapangiti. Matapos malaman ko ano nangyari sa dalawa. Makalipas ang ilang buwan, ibang-iba na ang babaeng nakatayo sa harap ng salamin. Nakasuot si Pearl ng simpleng puting blouse, wala na ang benda sa ulo at ang pasa sa kanyang muka. Ngumiti siya. Successful. Physically and structurally, you're fully healed. Pero alam ni Pearl, hindi lang ang mukha niya ang gumaling. Sa maliit na mesa sa gilid ng bintana, nakalatag ang papeles for annulment. Tahimik siya, kinuha ang dokumento at saglit na binasa ang pirma sa ibaba. Pearl, nandito na tayo? Sabi ni Maymay mula sa labas. Papasukin mo na. Pagbukas ng pinto, pumasok ang lalaking matagal niya nang hindi nakikita. Ang kuya niya. Mas tumanda ang itsura nito. Pearl, Sabi ni Nicolo. Kumusta? mukhang okay ka na. Oo, okay na ako. Naupo sila sa tapat ng isa't isa. Tahimik si Maymay sa isang sulok. Salamat sa pagpayag na makipagkita. Ako rin. Nagpapasalamat na pumayag ka sa makipagkita sa akin. Alam ko marami akong kasalanan. Gusto ko marinig. Doon sinimulan ni Nicolo na ikwento lahat kay Pearl kung ba't ayaw-ayaw ni Nicolo para sa kapatid niya, si Gary. Dahil lang nangyaring pag-aagawan sa isang babaeng mahal nila pareho noon. Nagulat si Pearl sa lahat ng kanyang nalaman. Lalo na at na-depress ang babaeng minahal ni Nicolo na siyang dahilan kung ba't ito namatay. Dahil doon, naintindihan na ni Pearl kung saan nanggaling ang lahat ng galit ng kuya niya. Kaya naman niyakap niya ito at panayhingi siya ng sorry. Hanggang sa dumating ang panahon at pagkakataong hinihintay ni Pearl. Gabing-gabi na nang tuluyang magsimula ang engranding private party ni na Lucy at Gary. Puno ng ilaw ang buong garden ng venue at may mga bisitang puro mayayaman at kilalang personalidad. Suot ni Lucy ang isang mamahaling gown, kulay pula, simbolo ng kanyang tagumpay. Nakangiti siya habang hawak ang braso ni Gary, na tila proud na proud sa kanyang tabi. Sa paningin ng mga tao sila ang perpektong mag-asawa, matagumpay, masaya at walang bahid ng problema. Cheers to the new beginnings! Sabi ni Lucy habang tinataas ang kanyang wine glass. Nagpalakpakan ng mga bisita, ngunit sa di kalayuan, may isang sasakyan ng dahan-dahang huminto sa labas ng venue. Bumukas ang pinto at isang babae ang bumaba. Nakasuot si Pearl ng eleganting itim na gown na bumabagay sa kanyang bagong ayos na muka. Mas lalo siyang gumanda, mas lalong nagmukhang matapang, mas malamig ang aura,
Ngunit ang kanyang mga mata puno ng determinasyon at galit. Ready ka na? Tanong ng kanyang ate. Matagal ko nang hinintay ito. Naglakad siya papasok sa venue. Sa loob napansin agad siya ng ilang mga bisita. Who is she? Ang ganda niya. Parang model. Unti-unting napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Hanggang sa napalingon si Gary at nanlaki ang mga mata nito. Pearl? Napalingon si Lucy at sa isang iglap, nawala ang ngiti sa kanyang labi. Imposible. Ngunit hindi nagpatinag si Pearl. Patuloy siyang lumapit. Hanggang sa makarating siya sa gitna ng party. Tumigil ang musika at tahimik ang paligid. Miss, invited ka ba? Tanong ng isang lalaking staff na nag-aalangan. Ngumiti si Pearl, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Oh, I'm not just invited. Ako ang dahilan kung ba't magiging memorable ang gabing ito. Nagkatinginan ng mga bisita. Lumapit si Gary na halatang kinakabahan. Pearl, buhay ka. I mean, okay ka na pala. Why? Di ba dapat masaya ka? Sumingit si Lucy at pilit pinakakalma ang sarili. What are you doing here? This is a private event. Private? Parang yung ginawa niyo sa akin? What does she mean? Ano nangyayari? Good evening everyone. Pasensya na ako na abala ko ang party niyo. Pero may gusto lang ako ibahagi. Kilala niyo ba ako? Of course not. Kasi sinigurado nilang mawala ako sa mundo. Napakunot ang noo ng mga bisita roon. Let me introduce myself. I'm Pearl, ang legal na asawa ni Gary. What? Asawa? Napaatras si Lucy. You're a liar! Ngunit hindi pa tapos si Pearl. Gusto niyo bang malaman kung ba't bigla ako nawala? O, ikaw na lang ang magsabi? Aniya? At bumaling kay Lucy ng tingin. Namutla si Lucy. Tumahimik naman si Gary at hindi makatingin sa mga tao. Kinuha ni Pearl ang remote mula sa kanyang ate na nasa gilid lang. At may pinindot dito. Biglang bumukas sa malaking screen sa likod ng stage. Lumabas ang CCTV footage. Makikita doon na eksena. Si Pearl na nahuli si Gary at Lucy na naghahalikan. At ang pagbuhos ni Lucy ng asido sa mukha ni Pearl. Napahiyaw ang mga bisita. Nagkagulo pa. Sunod na pinakita ang eksena kung saan inuntog si Pearl sa pader. Duguan at walang kalaban-laban. At ang pinakamasakit ay ang pagpapanggap ni na Lucy at Gary kinabukasan. Napaiyak na ang mga bisita roon. Pinatay ni Pearl ang video. Lumapit siya ng konti kina Lucy at Gary. Gusto niyo pa bang itanggi? Doon nanginig si Lucy. Fake yan, that's edited! Ngunit may sumigaw mula sa crowd. I recognize that footage. Galing yan sa security na house nila. At hindi yan peke. Napaurong si Lucy. Si Gary naman napaupo sa isang upuan at tila nawalan ng lakas. Why? Ngunit narinig siya ni Pearl. Why? Tanungin mo yung sarili mo, Gary. Ano bang kulang sa akin para gawin mo yon? Hindi makasagot si Gary. Yumuko lang ito. Puno ng pagsisisi ngunit huli na. Lumapit si Pearl kay Lucy. Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginawa mo? Hindi lang mukha ko ang sinira mo, pati buhay ko. I am sorry. Hindi ko sinasadya. Napaiyak na si Lucy ng tuluyan. Talaga? Hindi mo sinadya? Binuhusan mo ako ng asido, sinadya mo yon. Pero alam mo, nagpapasalamat pa nga ako eh. Dahil kung hindi nangyari yon, hindi ko makikita kung gaano kayo kababa. Tonight isn't just about exposing them. This is about justice. Biglang dumating ang mga pulis sa venue. Nagkagulo ang mga bisita. Lumapit ang isang pulis kina Lucy at Gary. You were under arrest for attempted murder, conspiracy at fraud. No! No, you can't do this! Sinubukan pang manlaban ni Lucy. Ngunit agad siyang pinosasan. Si Gary naman walang laban. Kusang iniabot ang kamay. Tila tanggap na ang kapalaran. Habang dinadala sila palabas, napatingin si Lucy kay Pearl. This is not the end! Tapos na Lucy. At this time ako na ang nanalo. Tahimik ang buong venue habang pinapanood ang pag-alis ni na Lucy at Gary.
Bumaling naman ang lahat kay Pearl, na siyang babaeng minsang sinubukang sirain ngunit bumangon at lumaban. "You did it?" sabi ng kanyang ate Maymay. "Yes, tapos na rin sa wakas." Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabing nagbago ang lahat. Unti-unti nang kumalma ang ingay sa media at sa araw na yon, muling haharap si Pearl sa nakaraan hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng tuluyan ng bumangon. Maaga siyang dumating sa kulungan, nakasuot siya ng simpleng puting blouse at itim na slacks. Walang labis na kolorete, ngunit ang kanyang presensya na natiling matapang. Ma'am, dito po. Sabi ng gwardya. Tumango si Pearl at ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib pero hindi siya takot. Ilang segundo pa ang lumipas, dinala na si Gary sa kabilang side ng rehas. Nakasuot ng inmate uniform, gusot ang buhok, at halatang puyat. Nanlaki ang mata ni Gary nang makita siya. Pearl, ba't ka nandito? Dahan-dahang nilabas ni Pearl ang isang envelope mula sa kanyang bag. Hindi siya ngumiti. Sa halip isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw. Napalingon ng ilang tao sa paligid. Nanlaki ang mga mata nito. Napahawak sa pisngi at tila hindi makapaniwala sa nangyari. Ilang linggo ko yung inipon para sa lahat ng sakit na binigay mo sa akin. Tahimik si Gary. Hindi ito gumante. Unti-unting nilapag ni Pearl ang envelope sa harap. Sign it. Annulment. Pearl, please wag naman ganito. Ganito yung ginawa mo sa akin, Gary Mas malala pa nga. Please give me another chance. I know I messed up. Pero mahal pa rin kita. Pearl, ikaw pa rin ang gusto ko. Ganito ba yung love para sa'yo? Yung hinahayaan mo lang na buhusan ako ng ibang babae ng asido sa muka at pinagplanuhan niyo pa akong patayin, ha? I was stupid. Nadali lang ako. Hindi ko naisip. Exactly! Hindi ka nag-isip. Hindi mo ako inisip. Pearl, please. Kapag nakalaya ako, babawi ako. I'll fix everything. I promise. Wala ka nang babawiin. Wala ka nang aayusin. Because there is no us anymore. Now sign the papers at na matapos ng lahat ng ito. Ayoko. Ayoko mawala ka sa akin. Matagal na akong wala sa'yo, Gary. Nung pinili mong sirain ako. Hindi ko kaya. Dahan-dahang tumuwid si Pearl ng pagkakaupo. Okay, kung di mo pipirmahan yan, sisiguraduhin ko sisirain ko ang natitirang buhay mo. Alam mo, Gary, hindi pa ako tapos sa mga kaya kong gawin sa'yo. I have connections now, and I have resources. Kaya kong siguraduhin na kahit dito sa loob, hindi ka magkakaroon ng katahimikan. At hindi ako nagbibiro. You already took everything from me. Ngayon ako naman. Please, wag naman. Sign the papers. Ilang segundo ng katahimikan, bumigay na si Gary. Sorry. I'm sorry. Walang naramdamang awa si Pearl. Pagkatapos pumirma, binalik niya ang papel at nilagay ulit sa envelope. Good. Pearl, salamat kahit papaano minahal mo ako. Hindi na siya nagsalita pa. Hindi niya ito pinigilan. Pero hindi na rin siya ang babaeng madaling madala sa emosyon. Nagtungo naman si Pearl kay Lucy pagkatapos. Pagdating niya sa isang kanto, napahinto siya. Sa harap niya naroon ang dalawang taong hindi niya inaasahang makita. Ang mga magulang ni Lucy. Halatang pagod ang mga ito. Namumugto ang mata ng ina ni Lucy. Habang ang ama naman ay tila taong tumanda na sa loob lang ng ilang linggo. Nakatingin sila kay Pearl. Pearl, Mahinang sabi ng ina ni Lucy. patawarin mo kami. Hindi namin akalaing magagawa ng anak namin ito sa'yo. Pinalaki namin siya ng maayos, pero nagkamali kami. Hindi namin nakita kung ano ang nagiging ugali niya. Hindi niyo naman ho kasalanan. Si Lucy bilang isang taong nasa tamang edad, siya ang pumili ng ginawa niya. Pero bilang magulang, responsibilidad namin siya. At sa ginawa niya sa'yo, wala kami mukhang maiharap. Patawarin mo kami. Kahit hindi na siya, kami na lang. Napatingin si Pearl sa kamay nitong nakahawak sa kanya. Sa kabila ng lahat, ramdam niya ang sinseridad ng mga ito. Pinapatawad ko ho kayo. Pero si Lucy ibang usapan na yon. Alam namin. At gusto namin ipaalam sa'yo na wala na kaming pakialam sa kanya.
Simula nang malaman namin ang lahat, pinutol na namin ang ugnayan namin sa kanya. Hindi na namin siya kinikilalang anak. Hindi namin kayang tanggapin ang ginawa niya. Hindi namin siya dadalawin. Hindi namin siya tutulungan. Kailangan niyang harapin ang consequences ng ginawa niya. Tumango na lamang si Pearl. Sa kabila ng galit niya kay Lucy, hindi niya maiwasang makaramdam ng konting lungkot. Dahil sa huli, may mga magulang na nawalan ng anak. Hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa sarili nitong mga desisyon. Naghiwalay na rin sila ng landas. Nagpatuloy si Pearl sa paglalakad hanggang makarating siya ng visiting area. Ilang sandali pa dinala si Lucy. Nang makita siya ni Lucy, agad itong napangisi. Isang ngiting puno ng galit at panlalait. Well, the queen has arrived. Hindi natinag si Pearl. Tahimik lang siya umupo sa harap nito. Mas payat na si Lucy ngayon. Magulo ang buhok, wala na ang dating tinang na itsura. Ngunit ang kanyang mga mata pareho pa rin. Puno ito ng inggit at galit. Anong kailangan mo? Hindi ka ba satisfied na nasira mo ang buhay ko? Wow, ako pa talaga ang nanira? Oh, please don't act innocent. Kung di ka bumalik, wala sana ako dito. Kung di mo ako sinira, wala ka rin dito. Ano ngayon? Napaganda mo na ulit ang mukha mo. Nakuha mo na ang simpatya ng lahat. E di panalo ka na. Hindi ako nandito para makipag-compete sa'yo, Lucy. Then why are you here? Para makita ka. At para sabihin sa'yo na tapos na ako sa'yo. Talaga kasi parang hindi eh. Dumadalaw ka pa nga dito. Last visit ko na to. Nakita ko na ang gusto kong makita at nakuha ko ng hustisyang kailangan ko. Alam mo ba nakasalubong ko ang mga magulang mo? Kanina? Biglang nagbago ang reaksyon ni Lucy. What? Nasaan sila? Dinalaw nila ako? Ano sinabi nila? Humingi sila ng tawad sa akin. At pinuputol na nila ang ugnayan nila sa'yo. What? Hindi ka na nila kinikilalang anak. No? That's not true. Hindi totoo yan. Unfortunately true. At hindi na sila babalik para sa'yo. Hindi nila pwedeng gawin yon. Pamilya ko sila. Hindi nila ako pwedeng iwan. You know what, Lucy? Hindi na kita kailangan sirain eh. Kayang-kaya mo yung gawin sa sarili mo without my help. Please tulungan mo ako. Kausapin mo sila. Please sabihin mo. No? Hindi ko trabaho na ayusin ang buhay mo. Now goodbye, Lucy. Hindi na siya lumingon pa. Habang si Lucy naiwan sa kabilang side ng rehas na umiiyak mag-isa at unti-unting hinaharap ang realidad na lahat ay nawala na sa kanya. Tahimik siya buong biyahe. Pagdating ng sasakyan sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng malawak na gate na dahan-dahang bumubukas. Hindi pa man siya tuluyang nakakalapit sa pinto ng bahay, bigla itong bumukas at doon niya nakita si Nicolo. Nakatayo ito sa may pintuan at halatang kanina pa naghihintay. Nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala. Pearl, Kuya, I'm so proud of you. nagsalo sila sa isang mahigpit na yakap bilang magkapatid. I'm really proud of you, sobra. Kuya, tapos na. I know. Alam kong kakayanin mo. Sigurado ka bang okay ka? Mas okay na ako ngayon kaysa dati. Good. Kasi kung hindi, babalikan ko yung dalawang yun. Kuya naman eh. Ngunit bago pa sila makapag-usap, may isang boses ang sumingit. Hindi ka man na naghintay sa akin. Napalingon si Pearl at nakita si Maymay. Nakapamewang. Ate, salamat sa lahat. Wala yon. Responsibilidad ko yun bilang ate mo. It's not just a responsibility. You helped me kahit mahirap. Of course, kapatid kita eh. Kahit anong mangyari, kakampi mo ko. Tuluyan ang napaiyak si Pearl. Proud na proud kami sa'yo. Sumang-ayon si Nicolo. Yes, sobra. Grabe naman kayo. Parang ang laki naman ang ginawa ko. Alam mo, hindi lahat kayang bumangon pagkatapos maranasan ng ganong klaseng sakit. At 3 taon ang lumipas mula nang mangyari ang lahat. 3 taon mula nang halos mawala ang lahat, ang kanyang tiwala sa sarili, ang kanyang dating buhay, at halos pati ang kanyang pagkatao. Ngunit sa loob ng 3 taong iyon, marami ding nagbago.
Sa wakas, unti-unti nang nabubuo ang kanyang sarili. Nakatayo si Pearl sa isang balkonahe ng isang hotel sa Tokyo, Japan. 3 taon ng paghilom, 3 taon ng pagpaplano, 3 taon ng pagbangon. Ngunit sa 3 taon ding yun, may isang taong hindi kailanman umalis sa tabi niya. Napangiti si Pearl nang marinig ang pamilyar na boses. Lumabas sa balkonahe si Creed habang may hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Here. Thank you. Sumandal sa railings ng balkonahe ang lalaki habang magkatabi silang nakatingin sa lunsod. Si Creed, ang lalaking matagal nang nasa buhay niya. Matagal na silang magkaibigan bago pa man mangyari ang lahat ng trahedya sa kanyang buhay. 3 taon na nakalipas nang muli silang magkita rito sa Japan. Hindi niya inaasahang magkikita pa silang muli. Earth to Pearl? Sorry, nag-iisip lang. Tungkol sa revenge plan mo? Hindi lahat umiikot sa revenge. Ano ka ba, Creed? Talaga? Kasi the last time I checked, may notebook ka pang puro mga plano kung paano pa iiyakin ang ex-husband mo. Hindi ko na ginagawa yon. Okay. Sure ka ba? Minsan na lang. See? I knew it. You know what? Thank you. For what? For everything. Best friend duties. No, higit pa doon. Nung time na akala ko tapos na yung buhay ko, ikaw ang nagpaalala sa akin na hindi pa. Naalala mo nung unang linggo ko dito? Of course. You refused to leave your room. Di lang yun, no? Ayoko rin tumingin sa salamin. You survived something that would have destroyed most people. That face? That's the face of someone strong. Creed, Yes? are you happy? Honesty, I'm the happiest I've ever been. Napangiti si Pearl at humigpit ang hawak sa kamay ni Creed. Alam mo, kung may nagtanong sa akin 3 years ago, kung makikita ka tang tumatawa ulit ng ganito, I would have said yes. Confident ka naman. Of course. Kasi kilala kita. You're the strongest woman I know. Sa loob ng 3 taon, hindi lang niya naibalik ang sarili. Nakahanap din siya ng taong tunay na magmamahal sa kanya. Lalo pat mag-asawa na sila ngayon ni Creed. At di nagtagal, biniyayaan din sila ng isang anghel. Maagang nagising si Pearl isang umaga sa kanilang malaking bahay. Napangiti siya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Malaki na ito ngayon. Halos 8 buwan na ang kanyang dinadala. Napabuntong hininga siya habang dahan-dahang umuupo sa kama. Medyo mabigat ang kanyang pakiramdam dahil malaki nga ang kanyang tiyan. Good morning, my beautiful wife. Napalingon si Pearl at agad na pangiti nang makita si Creed na papasok na may hawak na tray ng pagkain. Creed, di mo naman kailangan gawin yan eh. Of course I have to. Buntis ang asawa ko. I should treat her like a queen. Hinaplos din ng kanyang asawa ang kanyang tiyan. Gumising talaga ako na maaga para ipagluto ka. Okay, thank you. Masayang pinagmasdan siya ni Creed habang kumakain. Maya-maya biglang sumipa ang tiyan ni Pearl. Whoa, this kid is strong. Nakita mo? Grabe manas sa'yo, no? No, manas sa'yo. Sa ating dalawa, ikaw ang matapang. Can you believe it? In few weeks magiging parents na tayo. Napangiti si Pearl habang pinagmamasdan ng kanyang asawa. Hindi niya akalaing mararating niya ang puntong ito ng buhay niya. Dati, halos mawala ang lahat sa kanya. Ngunit ngayon narito siya, may asawang mapagmahal at anak na malapit nang ipanganak. Come on, Saan tayo pupunta? we're going to walk. Walk with this? Sabi ng doktor, makakabuti ang paglalakad para sa panganganak mo. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng kanilang silid at lumabas sa garden. Creed, Yes, excited ka na ba? super. What do you want? Boy or girl? Honestly, kahit ano. Really? Of course, as long as healthy siya. Saglit silang huminto malapit sa fountain. Biglang tumingin si Creed kay Pearl ng seryoso. Do you ever regret it? Regret what? Everything. The past. No, Why? because if those things didn't happen, baka hindi kita nakilala. Napatitig si Creed sa kanya. Pagkatapos marahan niya itong niyakap.
I love you. I love you too. Natapos ang mahabang pagsubok ni Pearl mula sa sakit, pagtataksil, at halos pagkawala ng pag-asa. Ang babaeng minsang nasaktan at pinabagsak ng mga taong minsan niyang pinagkatiwalaan, natuto siyang muling bumangon sa tulong ng kanyang mga kapatid. Sa lakas ng kanyang loob at sa pagmamahal ni Creed, natagpuan niya ang isang bagong simula. Hindi naging madali ang lahat, ngunit pinatunayan ni Pearl na kahit gaano kalalim ang sugat na nakaraan, may pagkakataon pa ring maghilom ang puso. Ngayon, hawak niya ang kamay ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Habang hinihintay nila ang kanilang anak, ang dating puso na puno ng galit at poot, ngayon ay napalitan na ng kapayapaan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na life will not always be fair. Minsan, masasaktan tayo ng mga taong akala natin hindi tayo kayang saktan. Ngunit hindi ibig sabihin na kapag nasira ang isang bahagi ng buhay natin, tapos na ang lahat. Tulad ni Pearl, we can choose to stand up again. Hindi kailangan manatili sa galit o paghihiganti habang buhay. Healing takes time, patience, and courage. Mahalaga rin ang mga taong tunay na nagmamahal at sumusuporta sa atin sa panahon ng ating kahinaan. Ipinapakita rin ng kwento na love is not about perfection, but about acceptance and loyalty. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi paghihiganti, kundi ang pagkakaroon ng masaya at payapang buhay. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Hanggang sa muli, paalam!